Bago ang lahat, si Phil Jackson may rule na malalaman kung sino ang contender or magcha-champion based to sa 40 and 20 rule na ginawa niya dati. Kailangan maka 40 wins bago magkaroon ng 20 na talo. Since 1980, 40 out of 44 teams ang nag-champion na merong 40 and 20 or pasok sa rule na sinabi ni Phil Jackson bilang contender. Noong nakaraang taon, ang Thunder pasok doon tapos nagkaroon pa sila ng mahigit 60 wins. Last year, muntikan pang makuha ng Pacers yun dahil hindi nila na-meet yung 40 and 20. Ito lang yung rule ni Phil Jackson. 4 na teams lang ang nakagawa nito ngayong season. Thunder, Detroit at San Antonio. Pasabit or buzzer beater ang Boston Celtics dahil sakto silang may 40 and 20 sa kanilang ika-60 game. Pero ang Celtics nauna kasing magkaroon ng 20 na talo bago nagkaroon ng 40 na panalo. Pero base sa rule ni Phil Jackson, 90% mula 1980 ang nag-champion gamit ang kanyang 40 and 20 rule. 4 na teams lang ang nakalusot sa rule ni Phil Jackson. 95 Rockets, 2004 Pistons, 2006 Miami Heat at 2021 Milwaukee Bucks. Base pa sa rule na yon, either Thunder, Pistons, San Antonio or Boston ang makakapasok sa finals or magcha-champion. At kung magkakaroon ulit ng pang-8 champion since 2019 or magkakaroon ng unang back-to-back champion. So agad din naman sinalungat ng iba yung rule ni Phil Jackson na sinabing outdated na dahil nga sa load management. Hindi nagagana ang 40 and 20 rule niya dahil marami mga players ang pinapahinga during season. Pero lalo doon kasi makikita kung sinong team ang matindi dahil yung 40 and 20 rule kapag in-apply pa rin na merong load management, yung Detroit, San Antonio at Thunder, mostly yung star player nila nakapahinga dahil injured. Lalo na yung OKC, ang tagal na wala ni Jalen Williams tapos nagkaroon pa ng pagkakataon sabay sila ni SGA. Ganon din ang Detroit, nawala din si Cade Cunningham pero nananalo pa rin sila lalo pang lumalim ang rotation ng Pistons na katulad ng San Antonio at OKC na ito ang bagong basihan di umano ng isang contender na team na yung buong lineup halos nagagamit lahat ang player. Ganito rin ang San Antonio, nawala din si De'Aaron Fox tapos si Castle nagkaroon ng injury pansamantala, natagalan bumalik si Wemby pero na-meet pa rin nila ang 40 and 20 rule ni Phil Jackson. Kung isasama pa sa technicality ang buzzer beater na Boston, matagal na wala si Tatum pero inabot nila na bago lumagpas ng 60 games, nakuha nila yung 40 and 20. Marami ding core player ang nawala sa Celtics kumpara sa 3 teams. So rule ni Phil Jackson yun na either sa Thunder, Pistons, San Antonio or Boston ang posible mag-champion ngayon dahil sila ang nakamit ng 40 and 20 rule. Sa ibang team naman, nagkaroon ng 3 wins ang Golden State kontra sa 3 butaw na team ngayong season. Si Luka, hindi na binawi ang technical niya dahil Wizards lang daw ang kalaban. Mas okay nang ipahinga siya ng ilang araw. Si Steph naman sa Golden State, walang kasiguraduhan kung kailan babalik dahil na-extend na naman ang pahinga niya. Pero play-ins pa rin kasi talaga ang babag sa kanila. Hindi na sila lalagpas ng number 11. Saka mas malala pa kapag pinilit si Steph na maglaro agad. Ang next 4 games kasi ng Golden State mga tigasing team. Nuggets, San Antonio, Cleveland at Rockets. Yung Denver, mainit pa dito si Aaron Gordon kontra sa Warriors. Susundan pa ng isang butaw yon ng Sacramento, tapos Lakers, butaw ulit na Sacramento, tapos ang last game ng Warriors, Clippers. Ngayon pa lang, hindi pa tapos ang season, inaabangan na ng Golden State si Kawhi sa off-season at gusto nila makuha. Dahil si Kawhi may chance or mayroong pagkakataon na posibleng maging free agent pagdating ng off-season kapag nilabas na ang verdict sa kanya regarding sa aspiration. Pwede kasing maboid ang kontrata ni Kawhi. Yun ang inaabangan ngayon ng Golden State. Kaya valid naman yung report kanina na mayroong pag-asa yung Golden State na makuha si Kawhi. Kung gugustuhin nga lang ni Kawhi na pumunta ng Warriors, wala na silang salary cap din. Pwera lang kung mag-decline itong si Draymond. Sumunod pa kasi na nagkaroon ng interest na bumalik itong si Porzingis sa Warriors para makakuha ng another contract. Samantalang yung Clippers nakikipagdigma pa dito sa Portland para sa number 8 position at twice to beat advantage. Ito na lang yung pinag-aagawan ngayon ng Clippers at Blazers na magtatapat pa ng 2 beses. Parang mas lamang ang Clippers
kahit mga butaw yung kalaban ng iba ng Portland dahil lamang nang nasa isang game pa ang Clippers kontra dito sa Portland tapos sa standing 1.5 games na lamang pa sila. Hindi natatakot di umano si Kawhi kahit sinong makakalaban nila sa playoffs kung makakapasok man. Kahit pa mas maganda ang record nila kumpara sa kanila. Either OKC or San Antonio ang makakatapat ng Clippers kung makakalusot sila ng play-ins. Mukhang ganado na rin itong si Kawhi sa kanyang mga bagong teammate. Nawala na yung merong mga balat eh. 2-0 ang Spurs sa Clippers ngayong regular season. May isa pa silang game. Ganon din ang Thunder, 2-0 din. Parang taon-taon na lang din nagiging dark horse yung Clippers kapag playoffs. Pero ang dark horse talaga doon kung pagdating ng playoffs or makapasok sa playoffs ang Clippers. Healthy ba ulit itong si Kawhi dahil nga nagkakaroon siya ng injury. Meron ding konting advantage pa ang Clippers bukod sa numbers ng game. Ang Portland hindi sigurado kung pipilitin nilang humabol ng top 8 dahil since bumalik si Abdiha galing injury, nag-iba ang laro niya. Meron siyang average ngayon na 21.6 rebounds at 7 assists pero nasa 43 and 19% na lang siya. Mataas pa rin yung average pero kung ikukumpara dati na nasa almost 25.7 rebounds, 8 assists, 46 and 34%, bumaba ng bahagya yung average niya. Meron kasi siyang lower back injury. Sinabi na rin ni Abdiha na hindi siya 100% pero pinipilit pa rin niya maglaro. Siya pa naman yung best player ngayon ng Portland. Yung injury ni Abdiha nakuha niya yon January pa versus dito sa Knicks at hanggang ngayon sumasakit pa rin or bumabalik yung injury niya sa likod. Kailangan lang makuha ng Clippers yung at least kalahati sa natitira nilang game para masecure yung top 8 at posibleng mahabol pa nila yung top 7. Sa East naman, eliminated na ang Milwaukee Bucks. Pwestuhan na lang kung sino ang makakakuha ng huling dalawang spot sa East. At least 2 hanggang 3 panalo na lang kasi sa Cavaliers at Knicks, secure na nila yung 2 spot sa playoffs. Sa Bucks naman, meron pang natitira silang 9 games. 5 games pa ang may bearing dun. Pwera siguro yun sa Detroit dahil sila ang number 1 ng East. Nakabawi din si Sham dito kay Giannis dahil pagkatalo ng Bucks sa San Antonio, agad pinost nitong si Sham na laglag na ang Milwaukee Bucks. Nagmamatikas pa di umano si Giannis na maglalaro pa rin siya at tatapusin yung season. Una, kakamiting kasi nila, naubos yung asset ng Bucks. Sumunod doon, nagpaparinig, ayaw naman pala magpa-trade. Ayun, laglag. Mahihirapan din makabuo ng lineup ang Bucks for next season. Kung merong mang all-star ang gustong pumunta sa kanila, mahihirapan since nandun ang kontrata pa ni Damian Lillard. At dahil din eliminated na ang Bucks sa contention, sinisimulan na rin ang mga trade rumors kay Giannis. Ngayon, either magpa-trade siya sa off-season or mag-intay siya ng contract extension sa October. Kaya mahaba-habang summer or off-season para kay Giannis.